Hello po. Muli ay inaanyayahan kayong manood muli sa ating programa, Jesus is Coming Very Soon. Pinaliwanag ko po sa nakaraan tungkol sa vision ni Daniel na matatagpuan sa Daniel chapter 7 from verse 1 to verse 27. At pinaliwanag ko po ang interpretasyon ng fourth kingdom at ang fourth horn na lumitaw dito sa fourth kingdom na ito. Bagamat maraming haka-haka at maraming opinion na nababasa natin o napapanood natin. Pero ang masasabi ko lang ay kung ano ang nakasulat sa Biblia ay iyon ang masusunod. Kaya't kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa mangyayari sa kapanahunan ay talagang iyon ang masusunod. Kaya't mga kapatid ay ginawa ko ang lahat upang ma-explain ko sa inyo ang interpretasyon o totoong interpretasyon ng ating binabasa dito sa Daniel chapter 7 verse 24. At noong nakaraan ay sinabi ko sa inyo na before o bago lumitaw itong sinasabi ng Daniel na little horn o horn na siyang magkongkor sa ibang kapangyarihan ay may mangyayaring event na itong event na mangyayari ay pinaka-importante o very important na malaman natin mas lalo na sa mga believers. At itong pangyayaring ito ay itong sinasabi ng salita ng Diyos na rapture of the church or rapture of all the believers around the world. So, this church of our Lord Jesus Christ is composed of all o lahat ng mga tao na maniniwala sa ating Panginoong Jesus, maski man ano ang kontinente o anong nasyon o anong lahi, basta't sila ay maniwala ng totoo sa ating Panginoong Jesus, ay maging parte sila ng sinasabi nating church ng ating Panginoong Jesus Christ o sa Greek ay sinasabing Ecclesia. At sa ibang salita ay ito ay body o katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ito, rapture na ito ay paulit-ulit natin na sinasabi na mangyayari ito bago lilitaw itong sinasabi nating Antikristo. Kaya't sana'y maliwanag sa lahat sa inyo na ito ang talagang pangyayari kung ibabase natin sa maraming scripture basis. Ngayon mga kapatid, gusto ko pong bagong isalaysay ko sa inyo tungkol ang paglitaw ni Antikristo ay
isalaysay ko muna itong mababasa na vision dito o propesya dito sa Revelation chapter 12, sapagkat itong Revelation chapter 12 ay ito ang isang revelation o propesya tungkol sa nangyari sa in the past ano ito past happenings to the Jewish people and the present happenings and the future happening that will happen to the nation of Israel. So, para maipaliwanag natin step by step itong pangyayari sa sinasabi nating last days, ay kailangan hindi natin i-skip ito. Ngayon gusto ko pang sabihin sa inyo, according to what we read here in Revelation chapter 12, mayroong ditong sinasabi dito na sign na naipakita sa langit, at itong sign na ito ay may isang babae na ano ito, sabi sa English, she was a woman clothed with the sun and with the moon, and upon his head a garland of four stars. At in verse 2 dito sa Revelation chapter 12 ay sabi dito, mayroon ding pangyayari na gusto ko pang basahin natin para hindi tayo maligaw sa sinasabi natin. So basahin ko dito sa Revelation chapter 12 verse 1 to maybe verse 4. Sabi dito, basahin ko sa English, sabi dito, now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his heads. His tail drew a third of the stars of heaven, and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman, who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. So, pwedeng nating ihinto dito sa verse 5. Now, ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay kung sino ang initiator at master planner sa paglitaw nitong Fourth Empire at ang paglitaw nitong sampung powers at ang paglitaw nitong isang horn na ito ang magiging ruler or magiging head nitong sampung powers na ito, at walang ibang tinutukoy kundi ang Anti-Kristo. Now, kung bakit sinasabi ko sa inyo na itong
si Satanas na referred here sa Bible na dragon or fiery red dragon o na walang iba na si Satanas ay siya ang nagplano sa paglitaw ng Roman Empire na ito. At ito ang dahilan kung bakit plinano ni Satanas na itong Roman Empire na ito ay maipatayo o mag-exist. Sapagkat gusto kong intindihin nyo dito mga kapatid, na dito ang sinasabi nitong great sign na nag-appear doon sa heaven tungkol sa itong babae na ito na nadamitan ng sun at ng buwan, moon sa kanyang feet, under her feet, sabi dito, at on her head a garland of 12 stars. So, una ko pong ipaliwanag sa inyo kung ano itong ibig sabihin nito. Gusto ko pong maintindihan natin na itong babaeng ito ay walang ibang tinutukoy kundi ang nasyon ng Israel. So, alam ko na familiar kayo sa history na kung ang isang country kagaya ng Pilipinas ay in English in English way of mentioning a country, we use the word her or feminine pronoun to describe or to mention a certain nation. So, dito, ang babaeng sinasabi dito ay walang iba kundi ang nasyon ng Israel. At sabi dito, ang babae nito ay sabi dito, was clothed with the sun and with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. So walang ibang interpretasyon nito kundi tinutukoy si Jacob at ang asawa niya na naging nagsimulan ng nasyon ng Israel na ito. At mababasa natin sa Bible na ang anak ni Jacob ay may 12 siyang anak na naging 12 tribes ng Israel. So ito ang ibig sabihin ng 12 stars on garland of 12 stars on her head. So ito ang ibig sabihin nito. Sapagkat kung basahin nyo doon sa Genesis chapter 37 verse 9 or 8 to 9 ay mababasa nyo doon tungkol sa panaginip ni Joseph noong siya ay 12 years old na naginip at pinanaginipan niya na lumuhod sa kanya ang init, ang araw at ang buwan at yung mga 11 na stars. Yun ang panaginip ni Joseph. At siya ay bata pa noon because he was only 12 years old. At isinalaysay niya itong panaginip niya sa kanyang kapatid at sa kanyang ama. At sabi ng ama niya, ano ba ang ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na kami, ako, na ama nyo at ang ina nyo at ang mga kapatid mo ay luluhod sa iyo? So, ito ang sagot ng ama ni Joseph. At ito ay parang panaginip lang ni Joseph na nangyari sa matagal na
medyo matagal na panahon. Pero sabi ni Jacob sa kanyang sarili ay sa Bible, sabi ng Bible na ito ay dinidibdib lang ni Jacob sa kanyang puso itong panaginip ni Joseph. At ito ay nangyari noong si Joseph ay ibininta doon sa Egypt at siya ay naging governor ng Egypt at siya ang nagligtas sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. So, ito ang tunay na interpretasyon nitong Revelation chapter 12 verse 1. At dito din sa verse 2, sinasabi dito na mayroon ding sinabi dito na ito ay nag-conceive ng isang dalaga, isang bata, at siya ay naghirap sa panganganak ng batang ito. At sabi dito sa verse 3, may isang sign na nag-appear at ang nakikita dito ay isang fiery red dragon na having 7 heads and 10 horns. So, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, itong red dragon ay siya ang may control sa itong 7 heads at 10 horns. At gusto ko pong sabihin sa inyo na itong na-mention dito na 10 heads ay parehas din sa na-mention sa Daniel chapter 7 na verse 24 na 10 heads. At itong 7 heads, maski man hindi na-mention sa Daniel, pero itong 7 heads na ito ay ibig sabihin yung capital city ng Roman Empire. At itong walang ibang capital city ng Roman Empire kundi itong Rome itself. At kung bakit ang nailagay dito ay 7 heads, sapagkat malaman nyo na ang original topography ng Rome ay it comprised of 7 mountains or 7 hills. At ito ay it will be proven if you read the Revelation chapter 17 verse 9 na ang ibig sabihin ng 7 heads na ito ay 7 mountains na 7 mountains. So, ito ang ibig sabihin nito. Itong 10 horns na ito ay 10 malalaking nasyon na lumitaw dito sa Roman Empire. At itong 7 heads na ito ay ito yung capital city or capital ng imperyo na ito. Sapagkat ayon nga, ang Roma ang nag-conquer ng mga iba't ibang bansa, mas lalo na dito sa Europe. So, sabi dito, anong sabi dito? The red fiery dragon is having these 7 heads and 10 horns. Siya ang may control nitong 7 heads at 10 horns. At gusto kong ipaliwanag sa inyo mga kapatid na kung ano ang ginawa ng Fourth Empire na ito tungkol sa Israel. Kung basahin natin ang Biblia, malaman natin na itong Roman Empire na ito, sabi dito, itong dragon na ito ay
he is ready to devour this child that will be born in Israel. At gusto kong malaman natin na itong Roman Empire ang ginamit ni Satanas upang hindi matuloy ang pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. So alam niyo naman sa history ng Biblia na noong naipanganak ng ang ating Panginoong Jesus ay gustong patayin ni Ari Herod na siya ay inutusan ng emperor ng Rome na maging hari doon sa Israel. Kaya't makikita natin na noong naipanganak si Jesus ay hindi Hudyo ang nagro-rule sa Israel, kundi yung mga Romans, at ang hari ay hindi taga-Israel. At alam naman ninyo na itong si Aring Herod ay gustong patayin ang ating Panginoong Jesus. Kaya't alam niyo sa historya ng Biblia tungkol sa ginawa ni Herod na gusto niyang patayin ang mga bata doon sa Bethlehem upang itong naipanganak na Jesus Christ ay mapatay din. Pero alam niyo naman sa history na kung ano ang ginawa ng Diyos, na si Joseph at si Mary ay kinuha itong bata at pumunta sila sa Egypt, kaya't nailigtas itong buhay ng batang ito na ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi dito na itong child na ito, nasabi dito, who was to rule all nations with a rod of iron, was caught up into heaven. So, pumalik itong child na ito, itong ang Panginoong Jesus ay bumalik sa langit sa kanyang ama. At in the following verses, mababasa natin na ang ginawa ng red dragon na ito ay he persecuted the woman whom this child was born. Pinersecute niya itong woman. Ibig sabihin, pinersecute na itong nasyon ng Israel. At alam niyo ang history ng mga Christians ay noong first of all, nung namatay ang ating Panginoon Jesus at bumalik sa langit, ang mga Christians noon ay they were persecuted by their own people, by their own priests, by their own religious leaders. Kaya itong mga Christian na Hudyo ay umalis sila sa Jerusalem at sa Judea, ay naging they went to different countries at doon sila nagdwell. At yun ang nangyari sa mga first Christians. And then nung naghari na si yung haring si ay pinersecute niya ang mga Christians doon sa Rome. At alam nyo, ang mga first Christians noon ay mga Hudyo. Kaya't itong mga Hudyo, kukunti lang yung mga hindi Hudyo na Christians. Kaya't ang mga Kristiyanong Hudyo na ito at itong mga few non-Jewish Christians ay na-persecute sila doon sa Rome. At sa history ay sinasabi na naipakain sila sa mga leon. So, ganon ang nangyari sa mga Christian people. At ito nga ang ginawa ng Satanas nung hindi niya napatay itong child na ito, ay ibinaling niya ang kanyang galit sa mga believers at that time. At yun ang
ang ginamit ni Satanas ay itong mga leaders ng Roman Empire, mas lalo na itong hari, ano ba itong si Emperor Nero. Si Emperor Nero ay siya ang grabing nag-persecute sa mga Kristiyano noong AD 64. So, ito ang nangyari sa mga Kristiyano noon. At ang nangyari, nang hindi ma-stop o hindi ma-purge o hindi, ano ito sa Tagalog, hindi niya kayang i-stop ang paglago ng mga Kristiyano, ay sa church history ay alam niyo mga kapatid na ang ginawa ni Satanas sa pamamagitan ng Roman Empire na ito ay ginawa niyang nag-compromise. Itong word na he made a compromise. At itong compromisyong ito ay ang Roman Empire ay proclaim na ang Christianity ay ito ang magiging religion ng Imperyong Rome, pero ang nangyari ay the church was stained o namansahan itong church sa kanyang purity ay namansahan, kaya't nagiging anong kuha natin ito, naging hindi na pure na church. Bakit? Sapagkat alam nyo, kayong mga ibang nanonood sa vlog na ito ay sana ay huwag kayong magagalit sa sasabihin ko. Sapagkat ayun nga ang ginawa ng Emperor ng Rome na ito, ay inalaw niya ang mga pagan worship na pumasok sa church. Kaya't itong mga pagan gods, pagan worship ay ipinasok nila ang mga idols nila sa church. Kaya't ang church ay namansahan na sa kanyang purity. Kaya't ito ang hindi maganda, sapagkat ang church ay nagiging nagiging mahilig sa pag-worship sa idolatry at saka sa spirit worship, na alam naman natin sa Bible na talagang strictly na ibinabawal ng Diyos ang pag-worship ng mga idols, maski man anong klase ng idol na yan, saints man o mga goddess o mga saints o mga anuman klase na idol ay ibinabawal ng salita ng Diyos. Pero ano ang nangyari sa church? Sa church ay namansahan. It was stained by this idolatric kind of worship. So, yun ang nangyari sa history ng church ng Diyos. At yun ang ginawa ni Satanas sa pamamagitan ng paggamit niya nitong Roman Empire. At kaya nga, mga kapatid, itong Roman Empire na mention dito na 10 horns with 7 heads, ay kung itutuloy natin na basahin sa chapter 13 ng Revelation, ay ito ring babangon itong beast na ito, itong little horn, at siya rin ang makahari dito sa 10 heads with 7 10 horns with 7 heads. Ang ibig sabihin, itong revived Roman Empire
sa pamamagitan ng 10 kaharian na malalaki. So I hope you can follow me, mga kapatid. So this is the real truth of what happened. So ito ang ginawa ni Satanas, kaya't ito ang ibig sabihin nitong chapter 12 na ito. At gusto kong maintindihan nyo na itong sinasabi nitong 10 horns at with 7 heads ay walang iba kundi tinutukoy din itong Roman Empire na ito na nag-revive sa pamamagitan ng 10 malalaking powers o malalaking countries. At itong Rome na ito ay nag-remain na ito ang pinakasentro o the capital of this Roman Empire. So ito ang tinutukoy nitong word na ito na 7 heads, sapagkat ang Rome ay noon ay it was comprised of 7 hills or 7 mountains. At pwede niyong i-research kung sa YouTube kung ano ang pangalan nitong mga pangalan nitong 7 hills na nagko-comprise ng city ng Roma. So